Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at may malusog na pangangatawan habang tayo ay nagsasagawa, habang kayo ay nanonood ng ating aralin para sa linggong ito. At ang ating pagtutuunan ng pansin sa videong ito ay ang Araling Panlipunan o ARPAN o 85 no, para sa unang quarter at ika-6 na linggo. So handa na ba kayong matuto ng panibagong aralin para sa linggong ito? So samahan niyo ako sa pagtuklas at pagdalumat ng ating kasaysayan. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao, mga sinaunang lipunang Pilipino, organisasyong panlipunan at pampolitika. So mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. So sinasabi na bago pa man tayo sakupin no, ng mga Kastila ay mayroon na tayong paraan no, ng pamumuhay. Meron na tayong sistematikong paraan ng pamumuhay. May organisasyon na tayo. Meron na tayong mga barangay. Meron na tayong tinuturing na mga sultanato. Meron na tayong mga pinuno sa ating mga lugar. So ito yung bumubuo sa ating bansa, sa ating kapuluan bago pa man tayo sakupin ng mga Kastila at ng iba pang mga mananakop. So ito yung pagtutuunan natin ng pansin sa linggong ito. Narito yung mga kasanayan na dapat mong matamo pagkatapos ang ika-6 na linggo. Para sa ating unang araw, so tayo ay magkakaroon ng mabilis at maikling balik-aral. Ako ay may globo. So sa iyong sagutang papel, tukuyin mo ang mga linya na nasa globo. So ano ba yung mga linya na ito? No? Yung mga imaginary lines na makikita natin sa globo. So nariyan ang latitude, ang ecuador, ang longitude at ang prime meridian. So, meron tayong mga kaugnay na katanungan, bakit mahalaga na malaman natin ang kahulugan ng bawat linya sa ating globo? At kung wala ang mga linya na ito sa ating globo, ano kaya ang posibleng mangyari? So yung mga linya na ito yung mga imaginary lines na ito yung nagbibigay sa atin ng eksaktong lokasyon no, kung saan matatagpuan ang isang bansa, no, o mga pulo o mga isla no, sa ating daigdig. At gayon din, ang mga linyang ito yung nagbibigay sa atin ng hangganan ng teritoryo ng mga bansa. So mahalaga na malaman natin ang mga ito nang sa gayon alam natin bilang mga mamamayan kung ano yung ating kumbaga yung eksaktong lugar kung saan matatagpuan ang ating bansa, yung hangganan ng teritoryo ng ating bansa o maging ng iba pang mga lugar na nais nating puntahan. Nang sa gayon ay halimbawa mangingisda o hindi na natin pala teritoryo yan. Ibig sabihin nagte-trespassing na tayo sa ibang sa teritoryo ng ibang bansa. So mahalaga ang mga linyang ito sapagkat ito yung nagbibigay sa atin no, ng palatandaan ng eksaktong lugar kung saan matatagpuan yung ating bansa. Kung walang mga linyang ito, ano yung pwedeng mangyari? So wala tayong mga itinakdang mga kumbaga yung eksaktong lugar at pwede tayong basta-basta na lang pasukin ng kung sino-sino. Gayon din, hindi natin alam kung hanggang saan yung ating teritoryo na dapat nating protektahan at bantayan upang walang ibang mga dayuhan na makapasok no, at sagawa ng hindi magagandang bagay sa ating bansa. Para sa ikalawang gawain, so isusulat mo sa iyong papel kung ang pangungusap ay mga katangian ng mga lipunang Ilaya o Ilawod. So natatandaan natin, no, pag sinabi natin ng mga taga-Ilaya, ito yung mga kababayan natin na nakatira sa matataas na lugar, partikular yung mga kabundukan o mga burol. At ang mga pangunahing hanap buhay nila ay ang pagtatanim, pagsasaka, hindi ba, at sila ay nakikipagkalakalan. Kapag sinabi naman nating mga lipunang Ilawod, sila naman ay yung mga nakatira na naninirahan na malapit sa mga ilog, malapit sa mga baybayin, no, at malapit sa mga karagatan. At ang pangunahing pamumuhay naman nila ay pangingisda. So, gayon din, sila rin ay nakikipagkalakalan sa kapwa nila taga-Ilawod at ganon din sa mga taga-Ilaya. So, ito naman ay iyong isipin. So, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon
na manirahan sa Ilaya o sa Ilawod, ano ang pipiliin mo at bakit ito ang iyong napili? So, ano ba ang mas nais mong tirahan? So, doon ba sa mga bahagi ng Ilaya, ng mga matataas na lugar, kung saan pwede ka magtanim, mga aso, hindi ba? O dito sa Ilawod na malapit sa mga baybayin na kung saan napakayaman naman no, sa mga likas na dagat. Kumbaga, ang pangunahin nilang hanap buhay ay pangingisda, hindi ba? At iba pang mga pagkakakitaan na maaring gawin sa mga baybayin o lugar na malapit sa karagatan. So ngayon naman tayo ay magkakaroon ng suri larawan. So tingnan natin ang mga larawan, suriing mabuti at isulat sa iyong sagot ng papel ang iyong mga napansin sa larawan tulad ng kasuotan, palamuti sa katawan, dalang gamit, at magkaroon ng hula kung ano sa iyong palagay ang kanyang tungkulin sa isang pamayanan. So dati kasi makikita natin ang katayuan ng isang mamamayan batay sa kanilang mga palamuti, sa mga pulseras na meron sila, sa mga damit o mga kasangkapan na mayroon sila. Hindi ba nga kumbaga dati no yung pagkakaroon ng tattoo no ay isang paraan no para sa ating mga lalo na yung mga mandirigma. So ito yung isang paraan ng pagpapakita ng kanilang kahusayan sa pakikipagdigma. So taliwas no sa ating mga pagpapakahulugan ngayon kapag nakakakita tayo ng mga tao na may tattoo. No? Okay, so yun no. Noong unang panahon, noong unang mga sinaunang lipunan na mayroon tayo, so makikita natin sa kanilang kasuotan at palamuti yung kanilang estado o katayuan sa lipunan. O gayon din kung sila ay may katungkulan sa isang pamayanan. So narito yung tatlong larawan, maaari nating pansinin kung ano yung kanilang kasuotan. Ano ba yung mga maaari ring makita dito yung uri ng tela na kanilang ginagamit sa pananamit, di ba? Ano yung kanilang ginagamit na mga materyales sa kanilang mga aksesorya, no? Halimbawa, yung kanilang kwintas, yung kanilang mga bracelet, saan ba yari? Ano ba yung material? Gayon din yung mga nakalagay, mga nakaputong sa kanilang ulo kung mayroon man, no, at yung haba minsan ng damit maaari din iyong magbigay sa atin ng hint no o clue o palatandaan kung anong klase sila ng mamamayan o yung estado ng buhay nila sa isang lipunan. So yung una, mapapansin natin na sila ay nakabahag, may mga ilang palamuti no mayroon silang belo, mahaba ang kanilang kadamitan. Yung damit nila ay simple. Sa pangalawa, may mga bandana na rin no, yung ating mga kalalakihan. Makukulay na rin ang kanilang damit. Mapapansin na natin na mayroong mga hibla ng maaring ito ay ginto o seda, yung kanilang tela. At kakaiba na rin, may mga aksesorya na rin sa ulo, no, yung mga kababaihan. At para naman sa ikatlo, gayon din mapapansin na natin no, yung mas marami na yung kanilang mga palamuti sa kanilang mga damit at higit na mas matitingkad o higit na mas magarbo yung kanilang pananamit kumpara sa unang dalawa nating larawan. So narito yung ating mga bokabularyo na nilalaman ng ating aralin. Datu, ito yung pinakamataas na antas ng tao sa lipunan sa sinaunang panahon. Bagani, ito yung mandirigma sa lipunan sa sinaunang panahon. At timawa, ito yung kumakatawan sa mga panggitnang uri sa lipunan. Nasa pagitan sila ng datu at maharlika at ng mga alipin o kung yung mga tinatawag nating mga taong malaya. Alipin, ito naman yung bumubuo sa pinakamababang antas panlipunan na kung saan sila ay mga taga-silbi no at kumbaga kumpara sa ibang mga mamamayan, sila yung medyo mababa yung mga pribilehiyo na kanilang nakukuha. Kumbaga sa antas ng pagkakaroon ng karapatan, kaunti lamang yung pwede nilang gawing gampanan
sa isang pamayanan at ang pangunahing gampanin ay manilbihan sa kanilang mga amo o yung mas nakakataas sa kanila. Barangay, ito ay pamayanan sa sinaunang bayan ng Luzon at Visayas. At sultanato naman, ang pamayanan sa sinaunang bayan ng Mindanao. So pag sinabing barangay, Luzon at Visayas, at pag sinabing naman nating sultanato, ito naman ay sa Mindanao. At tayo ay tumungo sa kaugnay na paksa bilang isa mga antas panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. So bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay organisado na ang lipunan ng mga sinaunang Pilipino. Ibig sabihin, meron na talaga tayong sistematikong pamumuhay, hindi ba? May maayos na tayong sistema ng pamumuhay bago pa man tayo sakupin ng mga mananakop. Kumbaga may kinikilala na tayong pinuno, no, nahahati na rin yung kumbaga may hati na rin yung ating mga mamamayan. Sabihin may nakahati na yung mga antas, no, yung kumbaga klasifikasyon ng mga mamamayan sa isang lugar. So nahahati sa 3 pangkalahatang antas o uri ng tao ang lipunan ng sinaunang Pilipino sa Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ang mga ito ay ang mga Maginoo, Maharlika, Timawa at Alipin. So meron na tayo kumbaga status, bago pa man tayo sakupin. Meron na tayong uri ng tao. So sa isang lipunan. So meron na tayong tinatawag na Maginoo, Maharlika, Timawa at Alipin. So ano kaya ang pagkakaiba ng mga mamamayang ito? Ang Maginoo o noble o royal class ang pinakamataas na antas panlipunan sa sinaunang lipunang Pilipino. Maginoo ang tawag sa pinakamataas na antas ng tao sa sinaunang barangay sa Luzon. Sa pangkat na ito, nagmumula ang mga datu o pinuno ng barangay at ang kanyang pamilya. Kasama rin sa pangkat na ito ang mayayaman at mga maimpluwensyang tao sa barangay. Kabilang din dito ang sanggunian ng matatanda na pawang kalalakihan. So ibig sabihin, sa uri ng tao na mga ito, sa lipunan, nagmumula yung pinuno, no? Yung tinatawag na dato, yung pinakamakapangyarihan, no, sa isang lugar o isang barangay. Okay, at sinasabi nga na kaakibat nito, kasabay nito ng mga pamilya ng Maginoo ay kasama na rin sa pangkat na ito ang mga mayayaman at mga maimpluwensyang tao sa barangay. Sa mga mas malalaking barangay o mga pinagsanib na barangay, ang namumuno ay tinatawag na lakan o raha, isang Indo-Arabing salita na nangangahulugang hari. Okay, so kapag malaki naman yung barangay o pinagsama, kumbaga dalawa silang barangay, hindi na dato yung tawag sa kanilang pinuno, kung hindi lakan o raha na nangangahulugan, no, na hari. Ang dato ang pinuno ng isang balangay o balangay o isang sasakyang pandagat na ginamit sa paglalayag sa karagatan, na dito nagmula yung salitang barangay natin sa kasalukuyan na binubuo ng 50 o higit pang tagasunod. Siya ay may tungkulin na bigyang proteksyon ng kanyang nasasakupan, magbibigay ng payo sa mga taong may mabigat na suliranin, magbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan at may sakit. Sa Visayas, tulad ng Panay, Cebu at Leyte at ilang bahagi ng Hilagang Mindanao, ang dato o raha ang nasa pinakamataas na antas ng nasasakop na lipunan. Sa mga lugar na ito, ang kalakalan ang pangunahing paraan sa pagpili ng dato. Maaring maging dato ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng katapangan, katalinuhan, katandaan, pagmamana o kayamanan at kalakasan bilang isang mandirigma. Ibig sabihin, dati pa lang may kwalifikasyon na tayo sa pagpili ng ating pinuno. Hindi ba? Sabi nga dito, katapangan, katalinuhan, katandaan. Kasi sa kanila kapag matanda, mas wise, mas marunong, mas matalino. Kasama na rito yung pagmamana o yung kayamanan na mayroon. Kasi nga, ang sabi kanina, hindi ba, magbigay ayuda sa mga nangangailangan at kalakasan bilang isang mandirigma. Ganito kataas yung kanilang kwalifikasyon sa pagpili ng isang datu o ng isang raha na mamumuno sa kanilang lipunan.
Susukat ang yaman ng isang dato sa dami ng kanyang alipin, dami ng kanyang pagmamay-aring ginto at ng kanyang pamilya at lawak ng kanyang pagmamay-aring lupain. So ibig sabihin, tinitingnan din kasi yung kanilang kayamanan. So isang batayan ay yung dami ng alipin na mayroon sila o yung kanilang mga tao, yung taga-silbi sa kanila. Kasama na rito yung pagmamay-ari ng ginto o yung kanilang mga alahas o yung gold bars na mayroon sila at yung lawak ng lupain na kanilang pagmamay-ari. Sa sinaunang lipunang Tagalog, ginagamit bilang tanda ng paggalang at pagkilala ang salitang gat o lakan upang tumukol sa mga maginoo. Kaya minsan naririnig natin gat Jose Rizal. So ano ba ibig sabihin ng gat? Yun pala, sa sinaunang lipunang Pilipino, ito ay ginagamit bilang tanda ng paggalang at pagkilala. So kaya gat Jose Rizal, gat Andres Bonifacio. So bilang tanda ng ating paggalang at pagkilala sa kanila. Ano naman ang Maharlika at Imawa? So kanina sa mga maginoo, yun yung kumbaga elite class, hindi ba? Sila yung mga pinakamayayaman, pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang mga pamilya sa isang barangay. Sa kanila nagmumula yung pinuno at gayon din nasusukat yung pagiging isa sa mga pamantayan para maging isang dato o raha ay yung kanilang yaman, no? Yung dami ng mga alipin na mayroon, ginto na pagmamay-ari nila, gayon din yung lawak ng lupain na kanilang pagmamay-ari. So dito naman tayo sa mga Maharlika at Imawa. Ang Maharlika at Imawa ang bumubuo sa pangalawang antas o panggitnang uri ng tao sa lipunan. Ito ang tawag sa kanila ang mga taga Luzon. Ang mga Maharlika ang pinagkakatiwalaang tao ng dato at katuwang sa pamamahala at pakikipaglaban. Ang mga Timawa naman ay mga karaniwang tao o malalayang tao sa barangay ng pera, ng pera, mga mamili ng alipin at gumamit, kumbaga malaya sila in terms ng pera. Maaari din silang mamili ng alipin, maaari silang bumili at gumamit ng lupa na nasasakop ng kanilang barangay. So ibig sabihin, sunod sa mga maginoo ay yung mga Maharlika. Sila yung kumbaga katuwang ng dato sa pamumuno, kumbaga naging tagapayo sila. At sumunod naman yung mga Timawa, sila yung karaniwang tao, taong malaya. Nagagawa nila yung mga bagay-bagay na nais nila sa kanilang lugar. Tinatawag na bayani ang mahusay na mandirigma, so gaya rin ng tawag natin ngayon. Marami sa mga ito ay mula sa pangkat ng Maharlika o yung tinatawag nilang warrior class. Tungkulin ng mga Maharlika na tulungan ang dato sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Sila rin ang nagtutustos sa paggawa at pagbibigay ng mga kagamitang pandigma. So dati parang hindi pa kasi uso yung meron tayo ngayon na tax, hindi ba? Na kung saan ito yung perang kinakaltas sa ating trabaho, sa ating mga binibili, may mga added tax yan na kung saan ito yung kinukolekta ng gobyerno para gamitin nila na panggastos ng ating bansa, pambayad ng ating utang. May kinalaman din sa pagpapatayo ng mga pagpapagawa ng mga gusali, ng mga kalsada, ng mga paaralan at iba pa. So dito ito yung isa sa mga pinagkukuhanan ng pera ng ating bansa sa pagpapagawa ng mga pangangailangan natin. Pero nung sinaunang panahon, sarili nilang pera. Kaya mahalaga na ang pipiliin nilang pinuno ay mayaman. Kasi sa kanila magmumula yung gagamiting pantustos para sa pangangailangan ng kanilang barangay. So gaya na lamang ng mga Maharlika, sila yung nagtutustos sa paggawa at pagbibigay ng mga kagamitang pandigma. So halimbawa yung mga siba, hindi naman na siguro sibat, o pwede rin mga sibat, yung mga itak nila, mga punyal, yung mga ginagamit nilang armor, mga shield nila. So yun ang isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga Maharlika. Tumulong sila sa pagtatanggol ng kanilang lugar, pagpapanatili ng kapayapaan, at sila yung gagastos para sa mga gamitang pandigma ng kanilang lugar. Wala silang pananagutang magbayad ng buwis sa dato. Ibig sabihin dati pa pala may buwis na. So kumbaga, yun din yung ginagamit isa rin sa pinapaikot
no, ng mga namumuno para magkaroon sila ng pondo, no, ginagamit nila para pantulong para sa mga nangangailangan at gayon din sa iba pang gastusin ng kanilang barangay. Ang mga mandirigmang Bisaya ay nakikilala sa kanilang mga tato sa katawan na ipapakita sa dami ng tato sa kanilang katawan ang bilang ng mga napaslang nilang kaaway. So yan yung binanggit natin kanina, na makikita natin yung katapangan ng isang mandirigma sa pamamagitan ng dami ng kanilang tato. Kasi yung mga kanilang napapaslang, no, na mga nakakalaban nila at napagtagumpayan nila ay itinatato nila sa kanilang katawan. So ito yung naging simbolo ng kanilang katapangan. So mas maraming tato nung sinaunang panahon, ibig sabihin isa siyang mahusay, no, na mandirigma. Kung wala siyang tato, o sumaaring hindi siya mandirigma, o wala pa siyang napapanalunang laban. Ang pinakamatapang na mandirigma, Tagalog naman, ay nakikilala sa suot niyang pulang putong o maliit na piraso ng tela sa kanyang ulo. Okay. So sa mga Bisaya, ang pagkakakilanlan, no, ng pagiging mandirigma at yung pagitingan nila ay yung mga tato nila sa kanilang katawan. Samantalang sa mga Tagalog naman, nakikilala yung kanilang mandirigma, no, yung pinakamatapang na mandirigma sa pamamagitan ng yung suot nila na maliit na piraso, maliit na putong na kulay pula sa kanilang ulo. Ang timawa o freeman class ang nakararaming miyembro ng mga barangay. Malalaya at nagsasarili silang mamamayan na hindi nagbabayad ng buwis sa kanilang dato, ngunit nagsisilbi tuwing kailangan. Kapalit ng pribilehiyong kinatamasa, nag-aalay sila sa dato ng mga serbisyo gaya ng pagtatayo ng bahay, paggaod ng bangka at pakikidigma. Sinasabing nagmula ang nasabing mga timawa sa mga anak ng dato at ng kanilang mga timawang asawa at alipin. Ang iba naman ay mga dating alipin na pinalaya sa pamamagitan ng paninilbihan o pagbabayad ng ginto sa kanilang amo, kaya sila naging malaya o naging mga timawa. Ang timawa sa Visayas at ilang bahagi ng Hilagang Mindanao ay katumbas din ng paglalarawan sa pangkat ng mga timawa sa Luzon. Gayunpaman, hindi gaanong malayo ang kalagayan ng antas ng timawa sa dato sa bahaging ito ng bansa. Dagdag pa, sa iba pang bahagi ng Mindanao, tinatawag na dumato at endatuan ang mga taong kabilang sa pangkat na ito. So mayroon tayong dalawang uri ng alipin. Aliping na mamahay at yung isa ay aliping sa gigilid. So ano ba yung pagkakaiba ng dalawang uri natin ng alipin? Ang aliping na mamahay ay uri ng alipin na nakatira sa sarili nilang bahay. Sila ay nagbibigay ng taunang tributo na katumbas ng 2 salop ng palay, lahat ng buto ng kanilang tanim at malaking tapayan ng alak. Ang alipin na ito ay tumutulong sa paghahanda ng mga kakailanganin sa paglalakbay ng dato, maging sa pagdaraos ng mga pagtitipon. Sila ay may karapatan din na magkaroon ng ari-arian. So, ibig sabihin, meron din silang pagmamay-ari. Although limitado, pero kumbaga, higit na may mas maayos yung uri ng kanilang pamumuhay kaysa sa mga aliping sa gigilid. So, ibig sabihin, kahit na sila ay alipin, sila ay nakatira sa sarili nilang bahay. Diba? At mayroon din silang karapatan na magkaroon ng ari-arian. Samantala, ang aliping sa gigilid naman ay uri ng alipin na naninirahan sa mga dato. So, ibig sabihin doon sila nakatira sa dato na kanilang pinagsisilbihan. Maari lamang silang bumukod kapag sila ay nakapag-asawa at maninilbihan ng parang aliping na mamahay. Nagsisilbi araw at gabi sa mga dato at hindi maaring magkaroon ng sariling ari-arian. Pero ibig sabihin, meron pa rin silang tsansa na maging aliping mamamahay. Pero kung hindi nila matutupad ito, mananatili silang aliping sa gilid at wala silang karapatang magkaroon ng sarili nilang ari-arian. So, meron tayong 3 uri ng aliping sa gigilid sa Kabisayaan. So, yung Ayuway, ito ang pinakamababang pangkat ng Oripon. Sila ay naninilbihan kailanman naisin ng dato. Ibig sabihin,
pwede silang gisingin anumang oras, no, ng dato. Walang oras ng trabaho. Kumbaga, 24 hours kailangan handa sila kapag kinailangan sila ng kanilang dato. Meron din tayong tinatawag na tumarampok. Ito naman ang uri ng kuripon na nanilbihan ng isang araw sa isang linggo sa dato. Sila ay maaaring magbayad ng palay kapalit ng kanyang paninilbihan. So dito naman, isang araw lang sa isang linggo sila naninilbihan sa dato. At yung huli ay yung tumataban. Sila ay naninilbihan sa dato tuwing may piging o pagtitipon. So ibig sabihin, hindi sila araw-araw nandoon. Kung hindi kapag may mga mahalagang pagtitipon, may mahalagang okasyon, o may mga pagdiriwang, doon lamang sila naninilbihan sa dato. Punta naman tayo sa ating ikalawang araw. So tayo ay magkakaroon ng pagsasanay, so iguhit ang isuot na dapat. So gamit ang larawan o imahe sa ibaba ay bihisan mo at maglagay ng mga bagay upang maging katulad ng hinahanap na uri o antas ng sinaunang Pilipino sa pamamagitan ng pagguhit. So maaaring lagyan ng kulay ang gawain. So yung unang larawan natin, dato. Ano ba yung kasuotan ng isang dato, ng isang maharlika at ng isang timawa? So gamit ang iyong sagutang papel, ilarawan kung ano ang iyong mga iginuhit upang maging katulad ng imahe ng tao batay sa mga hinihiling na antas ng uri sa lipunan. So dato, pa ito ngayon, maharlika at timawa. Para sa ikatlong araw, atin namang talakayin yung organisasyong pampolitika sa Luzon, Visayas at Mindanao. So yung una nating tinalakay yung antas ng tao sa lipunan, no? 'Di ba? Yung ating mga Ginoo, maharlika, timawa at alipin. So para naman sa ikalawang bahagi ay titingnan natin yung organisasyong pampolitika. Paano ba yung sistema ng politika mayroon ang mga sinaunang Pilipino? So sa Luzon, Visayas at Mindanao. So meron tayong dalawang uri ng organisasyong pampolitika na umiiral sa sinaunang panahon sa Pilipinas, ang barangay at sultanato. So yung barangay para sa Luzon at Visayas at ang sultanato naman ay sa Mindanao. So narito yung maikling kasaysayan ng barangay at sultanato. So tingnan natin yung kanilang pagkakaiba. Para sa barangay, lumaganap sa mga pamayanan ng Luzon at Visayas ang mga barangay. Ito ay halaw sa salitang balangay na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginagamit noon ng mga sinaunang Pilipino. Ang barangay ay isang unit, pampulitikang panlipunan at pangkabuhayan noong sinaunang panahon sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon naman, hindi ba? So yung tawag natin no, sa mga lipon ng mga pamilya na naninirahan sa isang lugar ay barangay. So nadala natin siya hanggang sa ngayon. Para naman sa sultanato, ito naman ay dala ng Islam sa katimugang Pilipinas at nabuo ang isa pang uri ng pamahalaan ng mga sinaunang Pilipino. So ito nga ang sultanato. Sultanato ang tawag sa sistemang politikal at lipunan ng mga sinaunang Pilipino sa bahagi ng Mindanao. Ito ay sistema ng pamamahala na batay sa katuturan ng katuruan ng Islam. Okay, so yun ang kanilang pinagbatayan, no? Yung turo ng Islam. Si Sharif ul Hashim ang nagtatag ng unang sultanato sa Pilipinas at tumayo ring sultan nito. Noong 1478, itinatag naman ni Sharif kabungsuan ang sultanato sa Mindanao. So, sa larangan naman ng pamumuno, so sa barangay, karaniwang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya ang isang barangay. Dato ang tawag sa pinuno ng barangay, siyang pinakamalakas, pinakamatapang at pinakamayamang lalaki sa barangay. Nakasalalay sa dato ang kapakanan ng buong barangay kaya tungkulin niyang magpatupad ng mga batas at ipagtanggol ang kanyang barangay. Samantala sa sultanato naman, ang sultan ang namumuno sa sultanato. Taglay ng sultan ng mga sumusunod na katangian, may angking kayamanan, mataas na bilang ng tagasunod, at may mahalagang ambag kaugnay sa pagpapahalaga ng lipunang Muslim. Ang pagiging sultan ay namamana, ibig sabihin sa isang pamilya, no? Kung sila ay pamilya, sa kanilang pamilya nagmula ang sultan,
So maaari nila itong maipasa, no, sa susunod na henerasyon kasi namamana. Pinakamahalagang batayan sa pagmana nito ay ang kakayahan ng isang tao na mapatunayan ang kanyang pinamumunuan ay galing sa lahi ni Muhammad, ang tagapagtatag ng Islam. So, batay naman sa umiiral na batas, may dalawang uri ng batas na umiiral sa barangay, ang nakasulat at hindi nakasulat na batas. Ang nakasulat na batas, ito ay ang pag-uutos na ginawa ng dato kasama ang lupo ng matatanda sa barangay na nagsisilbing kanyang tagapayo. Nakapaloob sa mga nakasulat na batas ang mga usapin tungkol sa diborsyo, krimen, pagmamay-ari at iba pa. Ang mga batas na nakasulat matapos itong mapagtibay ay pinagbibigay alam sa isang pagtitipon sa pamamagitan ng umalokokan o tagapagbalita. Ang sultan ang siyang nagtatakda at nagpapatupad ng mga batas sa isang sultanato. Ang kanyang pasya at hindi na maaring magbago pa. Katulong niya sa pagpapatupad ng batas ang Ruma Bitsara na nagsisilbing tagapayo na binubuo ng makapangyarihan at mayayamang pinuno sa mga pamayanang nasasakupan ng sultanato. Ang mga batas ay batay sa adat o customary laws, Sharia o Islamic law at Quran. Sa larangan naman ng sistemang pangkatarungan sa barangay, ang mga dato ang nagbibigay ng hatol sa mga pagkakasala ng mga kasapi sa barangay. So dumaraan sa proseso ng pagdinig ng kaso at paglilitis na ginaganap sa harap ng madla. Samantalang, pagdating sa sultanato, ang sultan din ang nagsisilbing hukom sa paglilitis sa mga paglabag sa batas at tumatayong kinatawan ng kanyang mga nasasakupan sa anumang pakikipag-ugnayan sa sultanato. Ito, gagawa kayo ng isang Venn diagram at ibibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng barangay at sultanato at magbigay ng limang pagkakaiba at 3 pagkakatulad. Okay. So, doon, no, yung kumbaga parehas itong namamahala sa isang lipunan, parehas itong may pinuno, although magkaiba ng tawag, pero halos parehas din yung kanilang paraan ng pamumuno. May mga mangilan-ngilaman lamang na pagkakaiba. Siguro yung batay, halimbawa, 'di ba, ang sultanato ay nakabatay sa turo ng Islam, 'di ba? At yung mga ilan pang mga hindi naman ganun kalalakihang mga pagkakaiba. So, parehas silang nais na magkaroon ng maayos at matiwasay na lipunan. So, pumunta na tayo sa ating ikatlong araw. Ito nga, gagawa kayo ng Venn diagram. Ano yung mga bagay na may kinalaman pagdating sa barangay at ganoon din sa sultanato, ano yung pagkakaiba nila at pagkakatulad. So noon at ngayon na inyo nang nalaman ang pagkakatulad at pagkakaiba ng barangay at sultanato, palawakin pa natin ang inyong nalalaman sa pamamagitan ng paghahambing ng inyong kaalaman sa dalawang sistemang pampolitika ng sinaunang lipunang Pilipino at sa kasalukuyang panahon. Ano ba nga ba ang pagkakaiba noon at ngayon? Okay, so dito, noon ang barangay ay, okay, ano ba ang pagkakaiba? So ngayon ang barangay ay, so siguro, no, noon ang barangay ay binubuo lamang ng 30 hanggang 100 pamilya. Pero ngayon, no, medyo mas malawak na ang nasasakop ng barangay. At nagpapatupad na rin sila ng mga batas at hindi na ginagawa yung paglilitis, no, sa harap ng madla. Malimit ang mga nire-resolba na lamang ng barangay ngayon ay yung mga hindi maiiwasang pagtatalo, no, o yung mga problema na kaya namang solusyonan, no, sa pagitan lamang ng mga taong involved doon sa problema. Hindi katulad dati na ang ginagawang paglilitis, no, sa isang barangay ay sa harap mismo, no, kumbaga sa harap ng publiko o sa harap ng madla. Noon ang dato at sultan ay ang nagsisilbing o tagahukom, hindi ba, sa isang lipunan. Ngayon ang dato at sultan ay ang mga kurado na, no, yung ating mga hukom sa
korte, no? Sila na yung nagsisilbing tagahukom, sila na yung nagbababa ng hatol doon sa mga taong lumabag sa batas. So, ang umiiral ng batas noon sa barangay at sultanato ay ang mga, okay, so ano ba yung mga batas noon? So, mga medyo maliliit lamang, hindi ganoong kalakihan din, ano, yung mga, sabagay yung mga siguro issue pa rin ng mga pagnanakaw, hindi ba? Hindi pagsunod sa mga batas na kanilang pinatutupad. So ngayon naman, dito ang saligang batas ng Pilipinas ay ang nagsisilbi ngayon na ito na yung pinagbabatayan natin, no, ng batas sa ating bansa. So kapag sumaway ka, may nilabag kang batas mula sa ating saligang batas, ay talagang pwede tayong mahatulan o makulong. Noon, ang nagbibigay ng hatol sa mga may sala ay ang dato at sultan. Ang hukom ng Pilipinas ang nagsisilbi ngayon bilang hukom, no, at hurado na siyang nagpapasya sa ibibigay na hatol sa mga lumalabag sa batas. So, pagninilay sa pagkatuto, gamitin ang diagram sa ibaba upang magkaroon ng pagninilay. So, ano ba yung ating mga Ginoo, Maharlika at Timawa at Alipin? So, tayo ay magkakaroon na ng pagsusulit. So, piliin ang tamang sagot mula sa pamimilian at isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Araling Panlipunan para sa unang quarter at ika-6 na linggo. So nawa kayo ay may natutunan sa ating mga tinalakay, mga uri ng lipunan sa sinaunang mga uri ng tao sa sinaunang lipunan at yung organisasyon, no, pampolitikal ng sinaunang lipunan natin. So maraming salamat sa inyong pakikinig, no, at panunood sa ating video lesson at nawa ay makasama ko kayong muli sa susunod. So ako si Teacher Aiza, maraming salamat at paalam!